Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang isa pang kinumentaryohan ni Kaufman doon sa interview sa kanya, ang natawa ako si Rocky. Tinanong si Kaufman nung DDS vlogger, anong masasabi niya doon sa suggestion na hindi mo na pinangalanan si Harry Roque. Hindi pinangalanan nung nag-interview na DDS vlogger. Ano daw ang masasabi ni Kaufman doon sa idea na mag-avail o gamitin ang domestic remedy para ma-release si Duterte? Tinanong si Kaufman, anong masasabi niya doon sa domestic remedy? Ang ibig sabihin ng domestic remedy, gagamitin ang Dutch laws para ma-release si Duterte. Ngayon, sinagot ni Kaufman, hindi niya pinangalanan. Sabi niya, yung idea na yan galing sa isang Filipino lawyer. Hindi man lang pinangalanan si Roque. Mga kabunyog, mga kaubayan, sabi ni Kaufman, yung idea na yan ng domestic remedy galing sa isang Filipino lawyer. Ngayon, sabi ni Kaufman, I don't think that's the case. Kumbaga, ang sabi ni Kaufman, parang hindi kumbinsido si Kaufman doon sa idea na yon. Hindi niya pinangalanan, pero ang pagkakasabi ni Kaufman, ganito, yan, yung idea ng isang Filipino lawyer. Ewan ko kung kilala ni Kaufman si Roque, kung baka sinasadya niya lang na ayaw niyang banggitin si Roque kasi alam naman natin na kahit si Roque, hindi rin kumbinsido si Kaufman, kay Kaufman. Si Kaufman, malamang hindi rin kumbinsido kay Roque. Siguro nayayabangan kay Roque. Kasi nga, obvious naman na ang tinatanong nung DDS na vlogger, ang tinatanong niya, yung ideya ni Roque. Ganito kasi yung idea ni Roque, mga kabunyog, mga kababayan. Yung sa ICC, yung mga nilalakad nila Kaufman sa ICC na kini-question yung jurisdiction, walang jurisdiction ng ICC, kaya dapat ma-release si Duterte, palayain na, i-dismiss na ang kaso, at saka yung yung nilalakad nila Kaufman na interim release. Ang sabi ni Roque, okay lang yun, ituloy lang yun. Pero sabi niya, sinuggest niya kay Sara Duterte na bakit hindi natin gamitin yung domestic remedy. Ang ibig sabihin ng domestic remedy, magpa-file sa korte ng Dutch o ng the Netherlands. Magpa-file doon. Ano ang remedy? Ang remedy na piniisip ni Roque, bawal daw kasi sa Dutch laws na mayroong nakakulong sa bansang the Netherlands na hindi dinaan sa prosesong tama or legal na proseso. Lalo pat parang ang lumalabas, kinidnap. Kapag ipinakita daw sa Dutch court na sa lokal na korte ng Netherlands, hindi na doon sa ICC mismo, yung local court na ng bansang the Netherlands, kapag question doon yung nangyari kay Duterte na mayroong nakakulong sa ICC na isang prisoner o detainee na hindi dumaan sa legal na proseso kundi parang kinidnap, pwede daw ang mag-order ang local na korte ng Netherlands na sabihan ng ICC na i-release nyo yan. Kasi nandito kayo sa bansa namin, bawal sa amin yung ganyan na nagkulong kayo ng tao na hindi dumaan sa due process o legal. Yan yung sinasabi ni Roque na domestic remedy. Kumbaga, doon na ngayon magsusumbong sa korte ng Netherlands, ng Dutch. Kasi ang ICC, International Criminal Court, na nakikigamit ng teritoryo ng Netherlands. Pero ang hindi diyan sinasabi ni Roque, alam naman nating lahat 'yan. Ang International Criminal Court, magamat nakikigamit ng teritoryo o ng espasyo ng the Netherlands, hindi yan under ng Netherlands. Hindi yan under
Kumbaga, doon sa loob ng International Criminal Court, nagsasarili yan. Bagamat part yan ng teritoryo ng the Netherlands, pero dahil International Criminal Court yan, so may hindi yan nasa ilalim ng jurisdiction ng the Netherlands. May sariling jurisdiction ng ICC sa loob nila. Parang parang United Nations. Ay di ba yung United Nations may opisina doon sa New York sa US? Kahit naman nasa US yung United Nations, nandun sa New York, hindi rin yan hindi rin yan pwedeng pakialaman ng United States of America. Malaya din ang United Nations doon sa loob ng teritoryo niya, doon sa opisina niya. Ganyan din ang ICC. Hindi pwedeng, ewan ko kung anong argumento ni Roque doon. Ang sinasabi pa ni Roque, kahit hindi lang daw sa Dutch court, kahit daw sa European Court, yung European Union Human Rights Council, pwede rin daw doon mag-file ng reklamo ang pamilya ni Duterte para questionin ang pagkakakulong ni Duterte sa ICC. Yun daw ang mga local or domestic remedies na pwedeng i-avail. Nang tinanong si Kaufman tungkol doon, wala. Napakalinaw ng sinabi ni Kaufman. Sabi niya, yung idea ng Filipino lawyer, sabi niya, sa tingin ko, sabi niya, hindi yun ang totoong, hindi yun hindi magpo-prosper yung ganung kaso. O, kita nyo? Kinumentaryohan ni Kaufman yung ideya ni Roque. Ewan ko kung anong magiging reaksyon ni Roque pag napanood yun. Si Kaufman kasi, si Kaufman, may 5 lawyers na katulong. May 5 lawyers, 4 na lawyers, pang 5 pala siya. Pero, hindi niya kinuha si Roque. Samantalang si Roque, credited na lawyer sa ICC, pwede siyang mag-practice doon. At, syempre, kailangan ni Kaufman ng isang Filipino lawyer na makakatulong niya para ma-brief siya tungkol sa Philippine laws. Kailangan niya yun eh. Sa totoo lang, si Roque malaking tulong sana sa legal team ni Duterte doon sa ICC. Unang-una, kabisadong-kabisado ni Roque ang batas ng Pilipinas. Pangalawa, alam na alam niya ang background ng kaso ni Duterte at ang mga nangyari sa Pilipinas. Pangatlo, alam ni Roque ang international law kasi accredited lawyer siya sa ICC. Hindi naman sa tayo naman marunong naman tayong magkilala ng tao, yung galing niya. Si Roque, malaki sana ang magiging tulong kila Kaufman. Kung kinuha si Roque na part ng legal team ni Kaufman, parang Filipino lawyer na part ng team. 'Di ba? 'Di ba? Ano 'yun eh? Malaking tulong sana si Roque kay Kaufman. Kasi kailangan din alam ni Kaufman yung batas ng Pilipinas. O sinong magbibrief sa kanya noon? O si Roque. Nandun na si Roque sa Netherlands eh. Hindi mo na kailangang papuntahin doon, laging nandun. Bakit hindi kinuha si Roque? Sa tingin ko, unang meeting pa lang yata nila ni Kaufman, na arogantehan na si Kaufman. O, baka nakita na ni Kaufman na, mayabang ito. Kasi nga, natawa nga ako nung tinanong nung DDS vlogger si Kaufman kung anong masasabi niya dun sa idea na domestic remedy na lang ang gamitin. Ang sabi ni Kaufman, yung idea ng Filipino lawyer, hindi niya pinangalanan si Roque. Kaya ito, si Roque, sa totoo lang, nandun lang naman, nagbablog si Roque doon. Pero malaking tulong sana yun kay Kaufman. Kasi nga, kahit papano, si Roque, kung kailangan ni Kaufman ng briefing tungkol sa batas ng Pilipinas, si Roque ang makakabrief sa kanya. At the same time, allowed si Roque mag-practice sa ICC. Mayroon siyang lisensya mag-practice sa ICC. Hindi lahat ng Filipino lawyers authorized to practice sa ICC. Si Roque ang isa sa iilan na pwedeng mag-practice sa ICC. Kaya nga,
dapat sana kinuha siya ni Kaufman sa legal team. Ang tanong, bakit hindi kinuha? Di ba? Bakit hindi kinuha ni Kaufman? O, ewan ko kung kumuha ng Filipino lawyer si Kaufman, sabi niya kukuha siya ng Filipino lawyer. Ako, tingin ko, nayabangan si Kaufman kay Roque. Kasi si Roque matabil matabil. Siguro, ang dami na kagad idea ni Roque na ganitong gawin natin. Ay, ang problema, ang chief na legal counsel, ang lead counsel ni Duterte, si Kaufman. Ngayon, hindi kinuha si Roque. Para hindi sumama ang loob ni Roque nang sinabihan ni Sara Duterte, ang sabi ni Sara Duterte kay Roque, Attorney Roque, ano na lang, tutukan mo lang muna yung application for political asylum. Huwag ka na lang munang tumulong sa defense ni FPRRD. Samantalang si Roque, kaya nga siya kaagad-agad sumunod ng the Netherlands nang malaman niyang naaresto na si Duterte. The following day, nandun na kaagad siya sa Netherlands, nagsasalita na si Roque. Di ba? Nagsasalita ng kung ano-ano si Roque. Actually, nagpakilala na siya. Sabi niya, ang magiging legal team ni Duterte ay si Sara, siya, si dating Executive Secretary Bersamin. Yun. Di ba? Yun yung mga unang pakilala ni Roque. Kaya lang, nung bandang huli, nang inanunsyo yung legal team Duterte, hindi nakasama si Roque. Wala na rin nagawa si Roque. Kaya ngayon, pakumikomentaryo na lang siya. Ngayon, yung idea niya na mga domestic remedy, ayan, binara ni Kaufman. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.